araw sa inyo lahat na manonood nitong video. Ginawa ko itong video na ito para maipakita ang standard ng Stacon Corporation sa paggawa ng shop drawings. Ito ay intended dun para sa mga gustong kumuha ng mga gagawing shop drawing galing dito sa Stacon. Ang Stacon ay magbibigay ng bayad sa gustong gumawa ng shop drawing in per sheet basis. Itong video na ito ay ginawa ko para magkaroon tayo ng sariling official standard na para ay isa lang ang presentation or magkaroon ng uniformity yung produkto na isusubmit natin sa client para makita nila na isa tayong team. So, ito yung outline ng tutorial. Maiksi lang naman itong tutorial na ito. After nito ay gagawa pa ako ng presentation uli kung paano namin ginagawa ang bawat structural element. So, sabi dito ay, before starting any shop drawing, the draftsman should always first check the general requirements, general details, and standard provided in the contract drawing that were marked issued for construction or IFC. So, sinabi dito, mayroon dapat ng isang contract drawing or IFC na set of drawings na yun ang pagbabasihan ng ating para masimulan ang isang production ng shop drawing. So, tingnan natin dito sa kuan. Ito kasi yung IFC, sample ng isang existing or ongoing project ng Stacon. So, for example, tingnan natin dito sa S1000 series. Ito yung binder. So, makikita nyo rito yung mga notes, general notes, steels, at saka mga requirements, at saka yung general details, yung design, yung cover. Yan, kailangan nyo yan dapat basahin para maintindihan nyo yung mga legends. So, importante ito. So, hindi kayo dapat magsimula ng isang shop drawing na wala ito. So, at saka kung magsisimula kayo na wala pa itong shop IFC, magsisimula kayo ng shop drawing, dapat kayo ay humingi sa amin para masimulan itong shop drawing. So, yan. Tapos na natin yung number 1. Pangalawa, bawat shop drawing na project or bawat project na sisimulan sa paggawa ng shop drawing ay magbibigay kami or magbibigay ang Stacon ng official title block na para gamitin nyo sa production ng shop drawing. So, halimbawa, itong project na ito ay so ito yung sample ng IFC nga. Kukunin natin halimbawa ito sa 5 about shear walls. Ito yung IFC drawing. Makikita nyo ito yung contract drawing, IFC ito. So, hindi ito yung shop drawing. So, from here, gagawa tayo ng shop drawing. So, usually, isa-save as natin ito. Hindi dapat ito gagalawin kasi contract drawing ito. Isa-save as natin ito into a new file. Save as. Sa halimbawa, save as natin ito. Magagawa tayo ng separate directory. Save as natin as 511A. Okay. Para lang, for sample lang naman ito. Tapos, itong title block na ito, tatanggalin natin ito kasi i-insert natin yung bagong title block. I-delete muna natin ito kasi paper space lang naman yan. Nandito yan sa model. Actually. So ang mangyari ngayon, sabi dito ay to use the title block, use the insert command in a paper space. Dapat daw sa paper space.
So, dapat nasa paper space ka mag-insert, hindi dun sa model. Tapos, insertion point should be 0. 0 ang coordinates niya. And scale ay 1. At saka yung rotation ay 0. So, gawin natin yan. Insert, yung title block. Ibibigay namin actually ito sa inyo pag nagsimula kami. Pag nagsimula tayo. So, ito yung ginawa namin na title block. Open. So, sabi dito ang insertion point as 0, 0, 0. Okay. Tapos, scale is 1. Okay. Rotation is 0. Okay. So, naka-automatic na kasi ng attributes na yan. So, ipipill up na lang natin yan for pag tunay na trabaho ang gagawin. Depende sa kung anong ginagawa nyo. So ibig sabihin, ito yung 0, 0. Kung maggagawa tayo ng line, 0, 0, 0. O yun, makikita nyo na tumatama dyan ang ito yung 0. At saka, lahat ng plot style nito ay 1:1 scale. Kung ipa-plot nyo ito sa A0 size, ang plot style natin ay ETC. Tapos, A0. Pag ini-window mo na yan, makita mo, ang naka-default na plot, nakita mo kaya naka-set up na yan kaagad sa 1:1. Kaya pag fit to scale, makikita nyo 1:1 kaagad yan. Lahat ng plot ay 1:1. So, anyway. So, yan. Ang pangalawa ay nagawa na natin yung pag-insert, insertion point, use ang scale, insertion scale, at saka rotation angle. So, tapos na ito. Tapos, pangatlo, always set the following AutoCAD system variables as follows. MSLT scale, PSLT scale, set annotative scale equals 0 and dim ASOC equals 0 equals 1. So, dito sa model, so, ang gagawin natin, sabi ay tatype natin MS LT scale equals 0, PSLT scale equals 0, ano pa yon? Auto scale 0, tapos dim ASOC. Dim ASOC 1. Yan, dapat yan. Pare-pareho tayo. Yan kasi, para hindi kayo mahirapan na mag-scale ng kuan na mga line, para madali lang. Kasi mahirap pag may factor siya eh. So, tapos na natin ito. Susundan nyo lang step by step ito para pare-pareho tayo. Ngayon, dapat naka-annotative lahat ang drawing natin. Use annotative scales instead of enlarging the drawings. Delete all the scales that are not being used. Define text style to be annotative. Define dimension style to be annotative. So, lahat ng drawing dapat naka-annotative daw. Ito yung annotation scale. Makikita nyo. Maraming scale dyan. Maaaring hindi mo naman ginagamit actually yan. So, ang gagawin natin dyan, i-delete nyo ito. Na hindi naman, actually, madi-delete lang naman doon ang hindi nyo ginagamit. Matitira lang ang ginagamit. So, na-delete na natin. So, define text style to be annotative. Kasi dito, pwede ka mag-decide kung anong scale. Automatic mag-adjust na yung mga text height. So, paano pag-define ng annotative text? Halimbawa, manage.
gagawa tayo ng new. Di ba? ISO 9. Tapos, ISO 9A, halimbawa, okay. Annotative, hanapin natin yung ISO 9. ISO 9. O, ilagay natin annotative, 0 ito, kahit 1, okay na yan. Okay. Yan, mayroon tayo ng annotative na text. So, anong ibig sabihin ng annotative text na yan? Halimbawa, gawa tayo ng text dito. Ang nakalagay dito, mapapansin nyo rito, paper height. Ang standard height ng paper height, text paper height natin ay 2.5. Rotation is 0 again. So, halimbawa, trial only for tutorial. Kita nyo na, naka-annotative yan, 1:100. Kaya kung dadagyan, pwede nyo yan dagdagan ng anong scale na gusto nyo. Halimbawa, idagdag nyo ito lahat. Okay. So, mapapansin nyo, ito 1:100. Pag pinalitan nyo ito ngayon, 1:10, liliit siya para sa 1:10. Pag pinalitan nyo ng 1:50, lalaki na naman siya. Pag pinalitan nyo 1:250, mas lalo siya lalaki. So, automatic na yan. Pero usually, hindi ko sinasuggest na gawin nyo yan. Kaya, ang ginagawa ko lang yan ay dinidelete ko yung mga scale na hindi ko naman kailangan. Kung 1:100 lang ang gagamitin ko, yan lang isa natitira. Para hindi siya magulo kasi. Ngayon, sa dimension style naman tayo. Ito kasi tapos na natin to. So, dimension style. Para maging annotative naman siya. Dito sa dimension style, usually may ibibigay kami sa inyong mga leader. So, gagamitin natin yung leader na yon para maging pare-pareho din tayo uli ng arrows, templates, target, leaders, leaders. Mayroon tayo rito ng leader 1, hook, okay. Tapos insert ulit. Leader 4. Saan leader 4? Okay. Tapos insert ulit. Yung barrow. Okay. Ngayon, pag gumawa tayo ng dimension style, di ba, new. Di ba, dim 1. Annotative ka agad natin. Continue. Tapos, ang dapat color natin dito, pare-pareho dapat tayo. Dapat color number 9. Tapos dito, 8. Tapos ito dapat naka-hidden. Other hidden. Load hidden. Okay. Hidden. Okay. Ito hidden din. Hidden. Okay. Dito, huwag natin i-fix muna unless na actually dalawa ang gagawin natin palagi na dimension style. Ito ay 0.5, tapos ito 2.5, tapos hindi naka-fix length. Tapos dito sa symbols and arrows,
Dito, leader 4. Leader 4. Okay? User arrow ang ginamit natin. Tapos, ang leader natin, ang user arrow ulit, barrow. Barrow tayo. Saan yung barrow? Ito. Okay. Ang arrow size ay 2.5. Ang text ay yung ginawa natin ISO 9A. Ito. Tapos, 2.5 ang above, okay. Centered, okay. Right to left, tapos 1. Tapos ito, dapat naka-check pareho palagi yan. Tapos primary units, naka-window desktop. Tapos degrees, naka-dalawang 0 decimal. Dalawang decimal. So, okay na yan. Yan na yan. Ang naka-draw dimension line between extension line. Text, okay. Ang text, by the way, is by layer. Naka-text. Maka-by layer siya dapat para malalaman natin kung mali yung layer na ginamit natin. Okay. Okay. Tapos yung pangalawang dimension style natin, modify. Mumodify na lang natin yung una. Pareho uli, yung arrow lang ang magkakaiba. Ang leader natin dito ay barrow. Ito, gagamitin natin ito para sa mga reverse layout. User arrow uli, barrow. Okay. Tapos, ang leader natin dito, user arrow uli, nakalimutan ko pa pala, ito. Modify. Asan yung isa? Hindi natin yung save yung una. Dapat pala. User arrow. Leader 4. Okay. Tapos dito, user arrow. Barrow. Okay. Okay. 0.5. Okay. Set current. Tapos, pangalawa, new again. So, dim 2. Or, annotative din. Continue. Tapos, lines, pareho uli. Pero dito sa lines, ang gagawin natin dito ay 2, tapos fixed length siya, tapos 2 din siya, tapos 0. Ang pagkakaiba nito ay ang leader natin dito ay magiging barrow. Okay. At saka dito, ang leader natin dito ay hook. Hook. Okay. 2.5 din. Ayan, pare-pareho na yan. Okay. Set current, close. May isa pa tayong arrow na i-insert dapat. Yung leader ay yung dot. Asan yung dot? Point. Ito yata yun. Hindi ko na maalala. Ayan. Okay, anyway. Yun ang pag set up ng ang pagkakaiba niyan, halimbawa, may ito, kung dim 1 ang gagamitin nyo, ito pong dimension to, halimbawa, distance from here to here, diba, palitan natin ng 1:50. O kung magdadagdag kayo ng scale,
Mag-add lang kayo ng 1, halimbawa 1 is to 25. Lagyan ito 1 is to 25. Okay. Okay. So, palitan nyo ito, gawin nyo 1 is to 25. Tapos, mag-dimension kanina nito. Okay. Dimension kayo dito. Ayan, naka-25 na yan. So, makikita nyo na ang layer nyo ay, dapat, halimbawa, nag-layer kayo, dapat, na tama ang layer nyo. Kung ang, kasi pag naka-red kayo, ibig sabihin, red din ang text nyo kasi naka-bi-layer ang kulay natin eh. Yan. Pero yung isa na dimension 2, ano ito eh, dimension 2, ay, ang gamit naman nun, halimbawa ito, yan. Kita nyo naman ang hook natin dito. Gamit na gamit yan pag nag-layout ng mga bakal. Halimbawa, yan. Yan. Kung may bakal tayo. Later on, pakita ko sa inyo ang gamit yan. So, ganun ang pag-set up ng dimension style para maging annotative. So, i-highlight natin ito. Sa standardized drawing, use standard layer names. So, paano tayo maggagawa ng layer names? Kasi ang plot style natin ay isa lang dapat. Para pag nag-plot, kahit sino, or isusubit nyo kasi yung drawing with PDF file already and AutoCAD file. Mayroon na doon ng kuan dito, open natin dito. Ito yung drawing standard. So, papansin nyo rito na ang may line waste na tayo rito. Bawat isa na kulay, halimbawa, yung number 8 ay, at saka yung 9 dimension lines. Ito yung ginamit natin kanina. Yung 145, ito yung mga hatch lines. At saka itong solid hatch naman, ito 252. Kasi actual, ang plot niyan sa setup na ETC 100 ay ito yung actual na plot style niyan na color. So, mayroon na naman nakasetup dyan sa plot style na yan, nakasetup na yung mga kulay na yan. So, ito lang ang dapat natin gagamitin na kulay. Pero, all other object line weight, sabi niya, all other colors is 0.25. Kaya, pwede naman kayo maggamit na lahat ng ibang kulay. Pero, nakasetup na yan sa 0.25 ang line weights. So, ito yung standard layer names. Ito kasi nakabase ito sa CSI o Construction Standard Institute. Ito yung CSI niya. Mayroon ng old, yung 2004 at yung 2016. Yung old kasi, makikita nyo, up to division 15 o 16 lang yan. Yan, makikita nyo yung division 16 ay electrical, 15 mechanical, 14 conventional. Ito, pag nagtatrabaho ka sa isang construction firm o consulting firm, standard yan na yung mga BOQ, yung specification, yung filing system ay naka-arrange yan in such a way na nakakategorize siya based on this category. Halimbawa, Division 3, ibig sabihin, concrete yan. Concrete works. Division 4, Division 4 is masonry. Division 5 is metals or steel. Division 6 is wood and plastics. Division 7 is thermal and moisture protection. And Division 8 is windows, doors and windows. Yan sa luma na yan. Pero ngayon, dati kasi up to 16 divisions lang yan. Ngayon, ang latest ngayon ay 2016 na Master Format ay up to 48 divisions na siya ngayon. Makikita nyo yung up to 48 divisions na siya. Yan, 48 divisions na siya ngayon. Ito yun, electrical power generation. So,
Pag na-memorize niya itong layering, memorize niyo na rin yung kuan, yung division sa kuan niyo. Kasi pag nagtatrabaho nga kayo sa isang consulting firm or construction firm, pag halimbawa naghingi ng naghingi ng specification yung client or yung supplier naghingi ng specification ng concrete. So, pupunta kayo sa Division 3 dahil yun ang division ng concrete. Pag naghingi naman ang supplier ng specification about finishing, doon tayo sa Division 9 kasi yun ang division ng finish. Kaya nandito yung mga layer niya. Paano gagamitin? Paano ito gagamitin? So, paano gagamitin ay ganito. So, sa AutoCAD, halimbawa, new AutoCAD file kayo, So, 0 ang kuan. 0 ang layer na ito. Punta kayo dito sa layer. Kita nyo, 0 ang layer niya. Ngayon, since ang Division 3 is concrete works, una-una, maaaring magawa kayo ng kuan. Sa general requirement, A01. Siya nga pala. Bakit may text ito? Yung Division 2 kasi, ang counterpart ng 1 is A. Ang counterpart ng 2 sa alphabetical character ay B. Ang 3 ay C. Ang 4 ay D. Ang 5 ay E. So, yan ang counterpart niya. Ginawa ko yan para magkaroon ng, para sa easier filtering. Ganito yun. So, A01, halimbawa, itong general requirements. Halimbawa, yung mga general requirements, halimbawa, title block or borders. Usually, ang kulay niyan, borders, ay number 6. So, C03. Yes, wala ang configuration ko dyan ay yung layer, division, saka underscore. Then, kayo nang bahala kung anong gusto nyo. Halimbawa, hatch. Tapos, C03 uli. Beams. So, ibig sabihin, hatch ito para sa concrete. Ito, hatch ito, dimension ito para sa concrete. Halimbawa, C03 beams. Ito, ibig sabihin, concrete beams ito dahil division 3. C03 columns. Ibig sabihin, concrete columns to. Ngayon, pag steel column naman, halimbawa, E05 hatch. Hatch ito ng steel kasi division 5. Tapos, E05 beams. Ibig sabihin, steel beams yan kasi division 5. Tapos, E05 columns. So, steel column naman ito. Kasi ito, concrete column, ito steel column, concrete beam, steel beam. Ngayon, masonry. Ano ang masonry? Punta natin dito, ang masonry actually ay D or division 4. So, kung natin dito ay D04 hatch. Ibig sabihin, hatch ito para sa masonry or sa hollow blocks or D04 beams o dimension yan para sa mga hollow blocks. Later, ipapalitan natin itong mga kulay. Sabi ko nga, usually, pag solid hatch ay 252. Pag, so, dalawang hatch natin dito. Halimbawa, ito ay hatch solid
Tapos may tinatawag na C03 hatch lines. Ito naman ay 145. Yan. Yan dapat ang configuration palagi. So, paano natin gagamitin ang filter dyan? Gawa tayo ng filter. Tawag natin sa filter ay C03. Ibig sabihin, lahat na concrete. C03. So C03. Tapos, another filter is E05. E05. Tapos, another filter is D04 o masonry. D04. So, pag halimbawa, in-off mo yan itiro, lahat, in-off mo lahat, off. Okay? Tapos, i-on mo lang yung concrete. So, i-on mo itong concrete, tapos on. So, lahat lang na concrete ang ma-on. Or di kaya, ang visibility ng steel, tapos i-off mo ito, yung kung steel lang ang makikita mo. Madali ang filtering. Yan ang paggamit ng layering. So, dapat pare-pareho tayong layers. So, tapos na natin ito. Flat style, use design color. Yan, tapos na natin ito. Yan. All polylines global width should be 0. Halimbawa, may polyline ka, ano? Width ay 1. 1. Halimbawa, line. Lulukuan ko, ano? Line. Naka-off. Naka-off ang kuan. On. On. Okay. Naka-off kasi ang layers. Diba? Pin line. Okay. Width. Diba? 5. Width. 5. 5. Okay. So, ano yan. So, dapat lahat ng global width dapat ay naka-0. Huwag yung lalagyan ng width ang mga polyline kasi naka-flat style tayo ng bicolor eh. So, ang line width actually ay nagdidepende sa color, hindi by polyline. So, huwag nyo nang lagyan ng thickness or line width ang polylines. Sa text height, ito lang dapat yung gagamitin. Huwag nang gagamit ng mapakaraming text. Saka dimension setup, dimension 1 at saka dimension 2 lang. Pwede naman dagdagan, depende sa pangangailangan. Pero ito, pinakita ko na ito, dimension 1, dimension 2 kanina. Set solid hatch to 252 and set line hatch to 145. Yan, pinakita ko rin sa kanina. Use the provided dynamic blocks for uniformity. Ngayon, magbibigay kami, bawat isa sa inyo na magtatrabaho sa amin, ay magbibigay kami ng mga standard blocks na gagamitin para uniform ang blocks natin. At sa kapatid ng leaders, yan, pakita ko sa inyo yung mga leaders kanina na pinakita ko, bibigyan namin sa inyo yon. So, number 6 na tayo. Ito, importante ito. Halimbawa, sa wall, lalong-lalo na sa wall. Pag nag-drawing kayo ng wall, usually sa wall kasi, nagkakaroon tayo ng mga levels. Halimbawa, ito, kailangan ng levels natin dito. So,
usually, may mga kuan yan, may mga, ito kasi 20, ano, maglalagay tayo ng levels, mag-insert tayo ng levels, halimbawa. Ito, ibibigay namin sa'yo later on, sa sino man na gagawa, target, levels, ito, okay, okay, kamali, insertion point ito. Ayan, naka-block yan, i-explode nyo lang yan. Pag na-explode nyo yan, may edit nyo na yan, kasi naka-attributes naman na yan eh. Ito lang ang isa lang ang, ito kasi naka-automatic na yan. Naka-dynamic block na rin yan. Alam mo, pag nilagay ko yan dito, tapos ang scale nito kasi, anong scale nito ay, ang height niya, anong height ng text dito? 20. Ibig sabihin 1:10. 1:10. So, ibig sabihin 1:10 ito, palitan natin 1:10. Add 1:10. Okay. Delete natin ito. So, kita nyo, nag-adjust na kaagad automatic yun sa 1:10 na scale. Kasi naka-annotative siya. Nag-automatic siya. Yung levels. Kaya, dito, nakalagay dito, use UC update view plan to when UCS is changed. Ang punto dito ay dapat pag nag-UCS kayo, hindi wag niyong gamitin itong rotate ng kuan na pag i-rotate niyo yung ang iba kasi ni-rotate yung drawing eh. Wag niyong i-rotate ganyan. Ang i-rotate niyo yung UCS. Halimbawa, UC muna, tapos click nyo ito, tsaka ito. Okay. Tapos, UC, tingnan natin ulit. Name. Okay. Tapos, pwede kayo mag-UCS. Ito. Ito yung X. Ito yung magiging X yung halimbawa at saka ito yung magiging Y. Automatic. Nag-rotate yung UCS ang rotate natin pero nag-rotate yung drawing. Pero pag nag-UCS ulit kayo, pwede kayo world. Balik ulit sa dati. So, hindi ginagalaw ang drawing. Pero, pag nag-rotate kayo ng UCS, doon kayo mag-rotate sa 0, 0. Hanapin natin ang 0, 0. Line 0. Ayun, ang 0. Tingnan natin kung nasa ang 0. Ayun, malayo. So, i-move natin ito doon sa malapit. Nasaan na yung 0, 0 na yan? Line. Yan, okay. Dapat dito kayo mag-rotate sa 0, 0 pag nag-rotate ka ng UCS. Halimbawa, yan. Pag nag-rotate kayo ng UCS, dapat, alam naman natin, ito yung, di ba, mayroon tayo ng Y at saka X axis. Ito yung positive X axis. Dito naman ang negative X axis. Ito yung positive Y axis. Dito naman ang negative Y axis. So, pag nag-rotate kayo ng UCS, dapat palagi yung positive ay nasa nasa upward. Hindi yung papuntang pabalik. So, pag nag-UCS kayo, na i-rotate nyo yung X, dapat
ang y ngayon, ang halimbawa, itong x ngayon ay nandun sa positive y. Yung ganyan. Or, wag yung gawin UCS. Wag yung gawin ganito, UCS. Yan. Na ito yung x, ito yung y. Mali yan. Baliktad yun. May point diyan kung bakit later on ipapakita ko sa inyo. So, ito na-discuss natin to. Orientation, ito. Sabi nito, when changing uses orientation, always arrange the view so that the positive x or y axis is always directed upward in the screen monitor. Utilize the insert field to automate any repetitive labeling task. Yan, levels. Sa levels, yan sinasabi ko kanina. Halimbawa, dito sa levels natin. Alam mo ba, ang level nito ay 100. Ito, lumabalabas dito, ang level natin dito ay 62.543. Naka-default yan. Pero, sa contract, maaaring sa contract ay iba. Ang level nito ay bawa. Just example, 100 ang level dito. So, paano yung papalitan? I-attribute edit nyo ito. Tapos, edit field. Ikuan muna natin itong matcad dito para pakita ko yung calculation. Okay. Ngayon. Ito ngayon. Edit field. Kita nyo, ang actual na kuha niyan ay 620. Halimbawa, 100 actual ang level niyan. So, ibig sabihin, pag minayunusan nyo yan ng di ba, minayunusan, inado mo siya ng kuhan, plus negative 62543.23 ay magiging 0 siya. Ayan. Kita mo yun. Okay. Yan, 0 siya. Kung 100 ang level niyan, so, i-edit natin na ang level niya ay magiging paano ang 100? Kasi naka-divide ng 1,000 ito. Ibig sabihin, kasi ang drawing natin ay millimeter. Tapos, actually, ang nito, papansin nyo, edit field, ang proper dito ay yung positive y-axis or y coordinate. Kaya yun ang purpose nyon. Kasi pag nag-rotate kayo, halimbawa, gusto nyo magkaroon ng elevation dito sa side na ito, siyempre, mahirapan kayo maggawa ng elevation yan. Ang mas maganda niya para magka-easier, mag-UCS kayo. So, line, 0, 0, 0. Yan. Tapos, line. Ang maganda, UCS. Ito ang X, ito yung Y. So, pwede tayo mag-elevation dito. Halimbawa ito, gagawa kayo ng elevation dito sa wall na ito. Gaganyan lang. Ipo-project nyo lang ito. Tapos, dito kayo maglagay ng halimbawa, ito yung ground. Patuloy nyo ito rito. Halimbawa, ito yung pundasyon. Offset, halimbawa, 600 ang pundasyon. Bawa, ganyan ang pundasyon niya. Example lang. Tapos, ito yung ground niya. Halimbawa, ito yung wall
height. Yan. Yan. Ngayon, maglalagay ko ng mga elevation dyan. Halimbawa ito. Second floor, third floor, at saka yung roof ay dito. Ito yung roof. So, maglalagay kayo ng level dyan. Halimbawa, ito ang ground. Ang ground ay 0, 0. Halimbawa, ang ground ay 100. Halimbawa lang, insert. Level uli. Ilalagay natin dito ang level. Okay. Ngayon, ang scale natin dito, halimbawa, ang scale natin dito ay, i-explode muna natin. Ang scale natin dito, tanggalin natin yung isa. Ang scale natin dito ay, halimbawa, 1:25. 25, okay. Tanggalin natin 1:1, okay. So, 1:25 scale yan. Ngayon, pwede natin taas ng kunti yan. Tapos, move natin. Ngayon, halimbawa dito sa ground, ang level nito actually ay, gawin natin ang scale nito ay 1:50 pala. Para medyo lumaki. 1:50. Sa contract, halimbawa, ang level nito actually ay 100 o 105, halimbawa, just in case. Just example lang, ang level nito actually ay 105. 105 ang level nito. Sorry. 2.5 0 elevation ay plus 100 105.00. So, yun ang sa kontrata. So, dapat mag-match ito dun sa shop drawing natin. Dapat mag-105 din ito. So, paano natin gagawin yan? So, alam nyo na, nirotate natin ito na ang dating Y ay naging X na ngayon. Ito dati, Y ito. Ito yung X. Ngayong X, naging Y na. So, positive dapat papunta ron. Para pag nag-increase tayo, nag-move tayo ng kuan, papuntang positive pag tumataas. Pag bumababa, ay nagma-minus. So, kung titingnan natin ito ngayon, edit field, papansin natin ngayon na dapat babaguhin natin. Ang kukunin natin ay yung X coordinates na. Kasi yun ang nirotate natin kanina ang UCS. Ngayon, yan ang actual na. Ibig sabihin, pag minove mo yan ng, kinopya mo yan ng 1 meter, 1,000. Saan yun? 1,000. Yan, 1,000. Nagdagdag siya ng 1,000. So, ibig sabihin, 11.911 dapat yan. Pag niregin natin yan, 11.911. So, ibig sabihin, tama yung natin. So, pag minove mo yan dito, hindi ka na magbabago ng text dyan. Pag in-origin mo na lang yan, automatic na yan. Iba-iba ng levels. Yan ang kagandahan ng paggamit ng mga field, insert field command. Ngayon, since ito 105, dapat mag-match siya sa 105. So, edit natin ito, edit field. So, 105 siya. Ngayon ay, ito actually, meters ito, so 105,000 actually ito. So, 105,000 ay dapat maminusan natin ito ng punta natin dito. 109.11 dito sa 109.11 plus
plus x dapat equals 105,000. So, anong x? X equals 105,000 minus 109,11 equals yan, decimal natin yan, calculation decimal. So, 94,089 o 94,089 ilagay natin dito minus 94,089 ano yun? Plus pala. Evaluate. Okay. Okay. Yun, 105 na. Match na siya rito. So, saka mo na siya kopyahin dito. So, yan. So, ibig sabihin, 105, ito, 112. So, ibig sabihin, ang kuha nito, ang 7.415. So, pag nilagay nyo yan, anong dimension natin dito? 1:50 ang gawin natin. 1:50. Okay. Gamitin natin yung calculator. 105.00 plus 7.415. 112.415. Ito yun. Yan. Dapat mag-match yun dito. 100.417. Ibig sabihin, 415 dun. 417. May difference na konti. Dahil yan sa rounding. 1.7. Pero konti lang naman. Halos 2 mm. Hindi, 0.2 mm pala. Kay 0.00. 0.2 mm. Napakalit ng difference yan. Pero automatic na yan. Naka-automatic na siya. Yan ang gamit ng insert field command. Isa pa, sa insert field command, pag binago nyo to, pwede nyo ito i-edit na para ang drawing number ay naka-kuhan dito sa system variables. All system variables dito, system variables, C-tab. Yan, C-tab. Okay. Okay. So, makita nyo na may yung drawing number ay nandyan na yan. Actually, pag print nyo yan, mawawala itong parang hatch niya. Ibig sabihin, pag pinalitan nyo ito ng kahit ano, diba, A, tapos niregin nyo siya, automatic, magpapalit na rin ito. Yan ang gamit ng insert field command. So, ang kagandahan nito ay na-automatic na yung drawings nyo, yung mga levels, yung ganyan. So, mapapansin nyo, naka-rotate natin ulit ang UCS. Sabi dito, so, once na nalagyan nyo ng UCS yan, o ng mga levels yan, huwag nyo na i-move itong drawing. Kasi pag i-move nyo itong drawing, mag-iiba ang coordinates niya. Yun. Dito sa filing, may separate na item dito kasi iba-iba naman ang filing system ng bawat project. So, saka na natin ito i-discuss. Nandun na yun sa standard ng bawat project, bawat consultant. So, yun lang. Thank you.